So setting up your CRM and booking form, and this is designed for itong webinar natin ngayon, this is very designed for services, mga negosyo or mga negosyante na doing services, providing services, and also mga kasamahan natin dyan na nasa travel and tours, nasa real estate, nasa car industry, as long as you are doing booking in your clients. Yung tipong bago tayo mag-close ng deal, they need to book an appointment with us or they need to book an appointment in your clinic or in your Facebook page or anumang platform ang ginagamit mo. Ayan. So setting up your CRM and booking form, and let's dive more into this topic for tonight. And by the way, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Billy Joe Aves, one of the official coach dito sa Pancake and isang official consultant din ng Pancake. And everyday marami tayong nakakausap ng mga business owners consulting us kung ano yung best platform, ano yung best setup for their business na mas streamline yung sales process nila. Kasi as of now, alam naman natin na tayong mga tao ngayon is gusto natin mabilisan na. Okay? Gusto natin mabilis ang transactions, mabilis ang responses sa mga clients natin. Yan. Even though ako, kapag bumibili ako online, medyo rin din talaga, nakaka-disappoint yung ang bagal mag-reply, di ba? Marami tayong nagbebenta online. Marami tayong nagpo-provide ng services online. We make sure na magiging fast yung response natin at mas streamline. The keyword dito is streamline natin yung business natin. Okay? Okay. Why having a CRM matters in your business? So marami kasi dito na marami ko nakakausap ng mga online business owners na although matagal na sila sa negosyo nila, meron din namang mga bago, but hindi nila na ma-manage yung customers data nila. Yung tipong pag nag-avail ng service, bumili ng product, ang data ng customer is nandun lang sa conversation. Hindi nila ginagather. Hindi nila kinocompile. So bakit nga ba magmamatter kung meron kang CRM? So dito, why CRM matters in our business? Tatlo lang yung nilagay ko although sobrang daming advantages if you do CRM or customer relationship management. Yan. Improve customer retention. Yung tipong instead na run ka lang ng ads to acquire new customer, mas mahal mag-acquire ng ng new customer. Tipong acquire ka lang ng new customer. What if mag-stop ka na sa pag-run ng ads? So, wala kang customer. You need to improve the customer retention. Yung tipong kahit hindi ka mag-run ng ads, you still or your business will still run. Yung tipong nandyan pa rin yung customer para babalik na i-avail yung service mo or bibilhin yung product mo. That's why you need CRM. Okay? Next is streamline operations. Yung tipong mas mapapabilis mo yung processes mo from booking their appointments until providing or giving them the services that they want or shipping the product na binili or kinuha nila kung ganon or in-avail nila. So kailangan nating i-streamline din siya para nang sa ganon is tayo mga business owners, especially sino dito yung mga solopreneur, baka meron dyan, yung tayo na lahat. Tayo na yung social media manager, tayo na yung ad specialist, tayo na yung yung gumagawa ng creatives. Yan. So you need to streamline your operations. Yung tipong bawat task na paulit-ulit lang, kailangan mo i-automate yan. Kailangan mong gawan yan ng sistema. Kasi kapag wala kang sistema, either mag-stagnant ang business mo or babagsak ka. Kasi nakakapagod kung ikaw lang mag-isa. Although kung meron ka namang mga admins, kailangan mo rin i-streamline siya para nang sa ganun, yung admins natin makapag-focus dun sa mga task or dun sa mga activity na mas makakapag-produce ng result sa business natin. Okay? Next naman is data-driven decision making. Di ba? Kapag nag-run tayo ng ads, kung wala tayong data na babasihan o wala tayong data na babasahin, mahirapan tayong mag-identify kung ano campaign yung nagpo-produce ng result sa atin. Yung tipong, bakit run ng ads pero wala pa rin akong customer. Ang laki na nang nagagastos ko. Di ba? Yung proper testing,
ano ba yung mga behavior ng mga leads natin. Kung wala tayong data of our customers, hindi tayo makakapag-scale up ng ads ng maayos. Okay? That's why data is very important. Walk-in man yan or even sa online bumili. Kaya i-record nyo talaga. Okay? Yan. So business growth goals, since yan yung goal natin kung bakit nandito tayo ngayong gabi na to, gusto nating mas mag-grow pa or mas matuto pa ng isang strategy, isang technique or another information or skills para sa business growth goal natin. Okay? So having a CRM really matters in our business. Customer retention, keeping track of their preferences, 'di ba? Needs and history to build strong and lasting relationship. That's why tagging is very important. So since may mga dito no, may mga new sa Pancake community, question ko, nagle-label ba kayo sa mga customer ninyo? Label yung terms nun yung tipong kapag ito is customer to, i-label natin as customer. Ito repeat buyer to, i-label natin as repeat buyer. Madalas kasi majority ng nakakausap ko, they didn't do labeling sa customer nila. So merong nag-no, merong nag-yes. Yan. So ngayon, yung mga nag-no, tip nyo na to ha. So baonin nyo to ngayong gabi na to. Na bawat customer, potential pa yan, or buyer na, i-label ninyo. Kasi magagamit nyo sila para yung tipong nag-off ka ng ads. Kasi let's say, ubos mo na yung budget natin. Filter mo yung mga potential, follow up mo sila. So hindi mo magagawa yon kung hindi ka nagle-label. Hindi mo kasi ma-identify kung ano yung mga ano yung level of your customers. Diba? Kung meron kang promo, instead na i-follow up mo lahat, why not i-follow up mo nang dun sa sa mga buyer mo na. Kasi I believe talaga, mas madaling bentahan yung bumili na sa'yo. Mas madaling bentahan yung nag-avail na ng service mo compare sa hindi pa. Kasi naranasan na nila yung mo yung offer mo yung product mo. Kaya if you have a good product, of course, or if you have a good service, if you have done your best to serve that client, talagang mas madali na lang silang bentahan. Okay? So streamline operations, free up valuable time for business to focus strategic initiatives, data-driven, gather and analyze vast amount of data about customers, about sales and marketing campaigns. Yan. So Facebook ads optimization. 'Di ba? Kung bakit nagtaka kayo, bakit dumiretso sa Facebook ads optimization? Ito kasi yan Me personally, I am running Facebook ads and although tayong lahat nagrarun ng Facebook ads, sa mga hindi nagrarun ng Facebook ads pa dito, data is very important. Kanina pinag-usapan na natin yan. And data can help you optimize, can help your ads na mas ma-optimize siya. So pag sinabi natin optimize yung ads, yung tipong mas higher yung quality ng leads na pumapasok, more likely na kunting kembot na lang, bibili na si client, mga ganon na quality of leads. So to optimize our Facebook ads, kailangan nating matutunan yung pag-analyze ng KPI ng ads natin. 'Di ba? Hindi lang tayo yung tipong run lang ads, yung tipong nagbo-boost post. Okay na 'yan, boost post. Pag naubos yung budget, boost post ka na naman. Hindi mo man lang tinitingnan kung ano na yung naging performance ng ads mo, naging effective ba. Marami ngang nagme-message, wala namang bumibili. Ibig sabihin, may mali sa ads mo. Okay? May mali sa ads mo or may mali sa sales process mo. So ganyan lang yan. Analyze ads KPIs, making sure your advertising budget is being used effectively. Kasi kapag hindi mo na-analyze yung KPI or yung metrics ng ads mo, sayang yung budget mo, para kang nagtatapon ng pera, or kung yung term pa ng mga advertiser is nagsusunog ka ng pera. Diba? Let's say meron kang 3 ads na running. Hindi ka marunong magbasa ng KPI. Nag-scale up ka sa isa. Nandun pala sa pangatlo yung winning or yung nagbibigay sa'yo ng result. Sayang, di ba? Tapon pera yon. So improving the performance of your ads and getting better results. That's why we need to study
KPI or metrics reading about sa ads natin. Hindi lang yung hindi lang yung ang aralin natin is kung paano mag-run ng ads. First step yun eh. That's the first step. Aralin kung paano mag-run ng ads. The proper setup ng ads. Okay? Next step nun is paano basahin yung metrics ng current running mo na ads. Okay? Para mas magiging maayos yung pag-improve ng ads mo. So making informed decisions about your overall marketing strategies. Yung tipong anong creative ang maganda, saang creative sila mas bumibili or saang location yung mas maraming may customer, ano yung gender ng madalas bumibili o nag-a-avail ng service natin. Yan. So we need to do that, no? We need to read the KPIs. Then the next thing is kailangan natin to, okay? To optimize our Facebook ads. Pag sinabi optimize ulit, yung pinapaganda natin yung result ng ads natin. Provide data to ads. Okay? Kailangan mo mag-provide ng data sa ads manager mo. But how? That's the question. How can we provide data sa ads natin? So may nagtanong, ano po daw yung KPI? That is a key performance indicator, or yung tinatawag ng iba is metrics doon sa ads natin. Yung tipong CPR, CTR, CPM, CTR all, mga ganon. Cost per purchase, ROAS, that's the KPIs. So marami yung metrics dyan. Okay, dapat aralin nyo yun. So marami naman tutorial sa YouTube. No? YouTube is the free university. Yan. Na marami kayong matutunan doon. Okay? Aralin nyo yan. Metrics reading of Facebook ads. So provide data. Next is the providing data to our ads manager. Alam mo kung paano magbasa ng metrics. Pero hindi mo alam kung paano mag-provide ng data sa ads manager mo. Wala kang metrics na babasahin. Kasi walang data yung ads mo eh. Make sense? Diba? So unlocking the full potential of Facebook's machine learning capabilities. Alam natin na mayroong learning phase sa Facebook. So paano natin siya mapapa-exit sa learning phase? Nag-aaral yan sa Facebook din sa ads natin. So we need to provide data para nang sa ganon, mas mabilis niyang ma-exit or mas mabilis niyang matapos yung learning phase niya for your ads. Yan. Helping your campaign become more efficient and effective over time. So ganito kasi kapag nagpo-provide tayo ng data sa ads manager natin, although this is not an instant result. Kasi meron tayong learning phase na tinatawag eh. So from time to time, we provide data sa ads manager natin, kaya habang tumatagal, dumadami yung magandang data na ilalagay natin sa ating ads manager. Tapos we have also the option na tatanggalin yung bad data sa ads manager natin. So in the long run, this is a long run or long time process. Provide data is a long time process for your ads to be optimized. Okay? Maging efficient and maging effective over time. Ayan. Driving better results and maximizing your return on ad spend. That is the best goal talaga. Yung tipong nagro-ROAS ka ng mga 50. Diba? Sarap pakinggan nun eh. ROAS mo 50. Return on ad spend. ROAS mo 16. Ganon. 20. Huwag lang yung pag sinabing 1, break even lang yun. We want to have a result in our Facebook ads. That's why, first, aralin mo ang pagbasa ng KPI. Second, you need to provide data sa ads manager mo para meron kang babasahin sa metrics mo. Okay? So the question is how? How we can provide data sa ads manager natin? Ayan. Learning process of Facebook ads. So yan yung inano ko kanina Facebook ads machine learning, tapos understanding your audience, ganito yan. Learning machine ng Facebook is alam mo ko lang ha. Dami na ding mga Facebook ads strategist, specialist na nagsasabi ang ganda. Even me, I have na-experience ko din yan. Ang ganda na ng machine learning ng Facebook ngayon na kahit naka-broad ka lang, magkakaroon ka pa rin ng result. Yung tipong
Wala kang nilagay na specific targets or yung specified na ano na interest, 'di ba? Broad lang talaga. Magkakaroon ka pa rin ng result. Okay? Kasi gumaganda na yung machine learning ng Facebook. So, while providing data sa ads manager natin, yung ads manager natin will be able to understand our ideal customer. Okay? Kasi every time we provide information, malalaman ni Facebook kung sino or ano yung mga behavior ng mga tao na nakakakita ng ads natin na most likely to convert. Yan. At malalaman din ng Facebook natin every time we provide information. Let's say meron kang 3 campaign. And bawat close deal, bawat potential, sinasabihan natin si Facebook, uy, may potential. Uy, Facebook, ito potential to. Yan, aralin mo yung behavior niya. Uy, Facebook, potential to. Aralin mo behavior niya. Uy, Facebook, buyer to. Aralin mo behavior niya. So ngayon, habang nag-aaral si Facebook, malalaman niya kung aling ad yung more likely to resonate with your audience. Kaya hindi tayo yung tipong run ka na, create ka lang ng creative, okay na yan. Tapos pag walang result, baka pangit yung creative natin, palit na ng creative. Hindi lang tayo nagpo-provide ng data sa ads natin. Okay? And improve ad delivery. So ito yung sinasabi ko na the more data na ipoprovide natin sa ating Facebook ads is mas malalaman ni Facebook yung right people, our ideal audience na more likely to avail our services. Okay? And optimizing bids and budget. Yung tipong i-allocate na ni Facebook yung buong budget mo doon sa ads or doon sa creative na magpo-produce sa iyo ng result. Let's say meron kang sorry sa mga hindi nag-a-ads no or bago to sa inyo, yung tinatawag natin na 1-1-3 structure of Facebook ads. 1 campaign, 1 ad set, 3 creatives or 3 let's say meron kang video, image or carousel, something like that. Kapag meron kang 3 creative, nalaman ni Facebook na ay ito ang creative image yung maraming purchase. So majority ng budget ko or majority ng budget niya ilalagay natin dito sa image. Okay? That's why we need to help. Okay? We need to help our ads manager to exit from the learning phase. Learning ba? So far. Yan. So tandaan nyo yan ha. So that's why we have the CRM. CRM is important for your business to grow. A strong CRM system is essential for business growth, no? Yung tipong with the help of the CRM, maraming CRM na magagamit niyo online. Meron tayong CRM na pang-offline, tipong Excel file, copy-paste. Okay? Meron ding process namin before, pag may close deal, send sa let's say sa Messenger. Yung iba naman may GC sila sa Viber. May GC sila sa WhatsApp. Doon nila pinapasa yung yung customers data nila or customers information. Although that's called data management, but the important kasi dito kapag gumagamit ka ng CRM system is yung connected directly sa ads manager mo. Yung able siya na makapag-provide or makapag-synchronize ng data sa iyong ads manager. Okay? Kasi hindi rin malalaman ng ads manager mo kung ano yung ideal customer mo if yung customers data mo is nandoon lang sa offline database mo. Okay? So dito, this leads increased customer satisfaction, loyalty, and ultimately revenue growth. That is our goal. If you use this kind of system, sino yung gusto dito na mag-increase ng up to 80% yung conversion rate ng ads nila? And 65% yung repeat purchase. Okay? By the way, itong pinag-usapan natin na this is a message campaign. Dinidescribe ko ito para sa mga nagraran ng ads na message campaign. Ang pagkakaalam kasi ng karamihan to provide more data sa yung tipong kailangan malaman ni Facebook ang behavior ng mga buyer natin. If you're running Facebook ads na papuntang website, that's why we have pixel. Okay? So dataset or pixel.
But this time, if you are running Facebook ads na message campaign, use a tool na makakatulong sa'yo, na makapag-provide sa'yo ng magandang result. Okay? CRM, and this is the Pancake ecosystem na kung saan pinakita na ni Ms. Rizal kanina. So first and foremost, we have Pancake. So it's chat management at dito rin natin gagawin yung pag-encode ng mga data ng customers natin, ng mga potential buyers natin, ng mga buyers natin, at even yung mga repeat buyer natin. Okay? So next, we have the POS para sa e-commerce and order and inventory management. Third, we have the CRM, which is ito yung focus natin ngayon. Kasi we are in the service provider, okay, industry. CRM is data management. Fourth is the Bootcake, a chatbot builder. This is a very powerful tool kung saan kaya mong i-automate yung mga repetitive tasks na pwede namang i-automate. Yung tipong naubos yung oras mo kaka-comment o kaka-reply sa comment section, why not i-automate mo yan? Okay? And lastly, we have Webcake, a landing page builder. If you are planning to run an ads na conversion ads, yan, Webcake is a powerful tool. If mag-run ka ng lead generation, mag-run ka ng sales campaign, use Webcake. And all of this platform, you can use it sa halagang 450 pesos lang. Okay? So 450 pesos, good for one Facebook page and 3 admins. So if you are if you're a big or more than one na yung Facebook pages mo, so message nyo lang kami para makapag-send kami sa inyo ng ng customized plan for your business na fit talaga sa kailangan mo. Ayun. So Pancake CRM, a customer relationship management software, leverage your customer potential and drive massive growth with Pancake CRM. So that's why we are here, because we are aiming for a massive growth of our business. Pancake CRM helps to analyze customers data kasi meron tayo dito yung customers level. Let's say hot yan, cold yan, super hot yan. At the same time, we have a Kanban and a pipeline. So you can also create a pipeline inside the Pancake CRM, no? Then unlock customer potential and grow sales with Pancake CRM. And lastly, this is the one that I want to highlight most if you're running Facebook ads, because me personally, I run ads at ayaw ko na nasusunugan ako ng budget sa ads. That's why Facebook ads data synchronization is very, very crucial. Okay? Ayun. Yes. So dito sa natin sa Pancake natin is sa omnichannel, no? Yung tipong meron kang multiple pages, multiple platforms na ginagamit. So magiging centralized yung data management mo. Tipong may nakakausap ka sa WhatsApp, may nakakausap ka sa sa let's say TikTok. Pag encode mo diyan, nasa isahang system lang yung information ng client. Hindi mo na kailangan na dami pong system na binubuksan sa pagsasagot ng inquiries. Ang display lang. Para at least mas mabilis mong makita, mas mabilis kang makapag sagot sa mga client mo, para mas mabilis kang makapag sa kanila, assist sa kanila. Okay? And are you ready? This is the question. Are you ready? How to set up CRM for your business? How to sync the data to your ads manager? How to create a booking form that is connected to CRM and Google Calendar? And how, this is a bonus na how to customize your ads manager KPI or metrics. Papakita ko sa inyo kung paano mo i-customize yung ads manager metrics niyo. Okay? So this is a free webinar, but here in Pancake Community, we give over-delivered value para nang sa ganon is mag-grow talaga yung business mo. Pancake Community aims to grow the businesses of our community member. That's why we have this kind of webinars providing you the crucial information na hindi alam ng karamihan kung bakit yung iba nag-grow, bakit ikaw stagnant ka pa rin. Kasi may kulang. This time, I will show you the whole process kung paano mo i-set up yung CRM mo. So, the question is, are you ready?
So bear with me kasi yung pag-usapan na natin ngayon, this will be more on technical terms. Mga technical na talaga yung pag-usapan natin. Kasi setting up the system na. So this is the crm.pancake.ph. Same siya ng dashboard sa sa POS. But ito is CRM talaga siya. If you're first time in CRM, all you need to do is active shop, then select yung page na gusto mong i-activate. Yung page ng business mo, select mo lang. So let me try to create na lang ng CRM para from scratch talaga tayo. Okay? Let me select dito ng pwede natin gawin. Okay, for this demo, tonight gagawa na lang ako. So let be this will be the CRM. Din na lang. Pancake batch 12. Batch 12. Ayan. So CRM default. Okay, CRM default tayo. So let's assume na ito yung Facebook page mo. Na-connect mo na by doing active shop or by clicking active shop. So click mo lang tong enter at ito na yung pinaka first na kailangan mong gawin dito sa loob ng CRM. So this is the first ha. Pagpasok mo lang, activate. First is set up your table. So ano ba yung mga information na kinukuha natin sa bawat customer natin? Okay? So dito is click mo lang tong customize. Dito sa sa baba. Try natin i-annotate para makita. Ito. Ito yung pinaka first step na kailangan nyo gawin. So click mo lang yan. Click customize and then dito is i-customize natin the contact details. So if you are in the if you are in the service base, so ano ba yung mga services or ano ba yung information ng client na kinukuha mo? First, the name, of course. Second, contact number. Third, if you collect the email, so email is very important din. Itong tatlo, name, contact number, and email. So itong mga nandito, pwede natin yang tanggalin lahat. So, or yung the rest, tanggalin natin. So to do that, click mo lang tapos itong note, hide this field. Itong pancake customer, hide this field. Yan, by customer, hide this field. So ito kasi yung mga default eh. But if yan sa'yo, yung tipong useful yan sa'yo, pwede naman na hindi mo natanggalin. Hide this field. So file, ito file, i-hide ko muna ha para makita nyo kung paano tayo maglalagay niyan. Tapos ito follow up, hide this field. Hotness, itong hotness is very very important to. So huwag mo nang tanggalin yan. Source, so hide this field natin. Email, gender, so minsan gender hindi naman natin kinukuha. And date of birth, hindi na natin masyadong kinukuha yan. So ito yung matitira sa contact details. The name, the phone number, the email, and the hotness. Then the question ngayon is ano-ano yung information na kinukuha natin if you are in the service base. Okay. So para maging interactive yung session natin, para walang makatulog, no? Pa-comment nga sa sa comment section natin kung ano yung information, kahit isa lang, magbigay ka ng sample para ipagsama natin dito. Ano yung information na kinukuha mo na gusto mong i-record sa bawat customer na mag-avail ng service mo or ng in-offer mo. Yan. So phone, okay, nandito, phone number, yan, meron na tayo. How about yung iba? Address. So si address, yan, pwede natin kunin yung address, no? Wala palang address dito. Ito, nasa baba. Default na po kasi itong address sa baba. So, pwede natin itong ilipat under sa contact details. So, meron tayong address, status pala, contact detail. Shift by address. Yan. Contact, tapos address. Booking days, number, service. Okay. So, thank you so much sa mga So, yung iba, keep in typing or providing some information para pagtulungan natin na ma-set up tong table na to. Okay, so this is a service. So, meron naman tayong sample for the sa what you call this? Sa travel and tours. Pakita ko sa inyo mamaya. But this time, start tayo from scratch. So, service. Kunin natin.
pag service is that pipili ka kung ano yung service na kinuha ng client. So you have two options. First is single line. So kapag sinabi nating single line, ibig sabihin tayo manually magta-type kung ano yung service na kinuha nila. So maganda lang to kapag sobrang dami ng service na meron ka. Yung tipong ang daming pagpipilian. So okay lang yan. Tapos the next naman na pwede mong gamitin is the select one option or select multiple option. So let's say select one option tayo. And this will be the service. Services. Tapos dito sa baba, meron tayong add new option. So ano ba yung service na meron tayo or in-offer natin sa mga clients natin? So ano, like air conditioner repair, aircon repair. So ano pa? Yung mga house cleaning. So if you are in the digital world, tipong Facebook ads, social media manager, social media management, and so ano pa yung mga service na pwede mong i-offer? No limits ha. Ikaw ang ang bahala. Imagination mo ang limit. Yan. Tapos ngayon, add field tayo if ever ito na yung mga services natin na pwedeng pagpipilian. Yan, the aircon repair, house cleaning, Facebook ads, social media management. So if you are in the insurance industry, so pwede kang dito, select one option. Ano ba yung policy na kinuha niya or ano ba yung insurance na kinuha niya? So let's say insurance. Add option tayo. So health insurance. Yan. Ano pa yung mga type of insurance na meron tayo? Health insurance, okay, so ito, insurance, let's say ano pa yung service mo. So kapag booking ka naman, booking days, yan, meron tayong booking days. So dito, date and time. Let's say real estate ka, yan. So pwedeng tripping to. If ever let's say mga Zoom meeting, so ito, meeting day. Yan, meeting. So sa formatting, meron tayo ditong option. Either 25 Jan 2023 kung walang time. But if you want na magkaroon siya ng date and time, itong sa baba ang kukunin mo or pipiliin mo. Yan. Hindi kukunin, pipiliin. Okay? Meeting. Ayan. So, for example, walang limit to ha. Pwede tayong maglagay dito ng tripping. Say tripping. Ano pa? Yan, may time. So if ever nasa tayo, nasa travel and tours, pwede tayong magdagdag dito ng let's say this will be the departure date. Departure. Okay? Yan. Tapos add tayo ulit ano pa ba? Returning. Okay. Yan. So walang limit of dito of usage ng field natin. Kaya kung ano may yung information na kukunin mo, yan na yung pwede mong ilagay dyan. Dagdag mo na lahat. Type of service, date and time of appointment, preferred hour, physical therapy. Okay, pag physical therapy, so dito tayo sa sa service, let's say therapy tayo na. Okay, tayo dito na add field. Let's say ito is therapy. Therapy. Yan. Example, head therapy. Head therapy. Ano pa ba? Massage. Massage therapy. Ay, wrong spelling. Ayan. So, sample ganyan siya. Tapos spa, so tracking service. Okay, pag tracking service, pabigay nga ng more more information about the tracking service. Pet insurance. Oh, yun, may pet insurance pala. Galing, no? Yan. Pet insurance. Lagay natin dito. Okay. Yan. Ano pa? Accident insurance. Okay, lagay natin. So far, yun. Yung natin. So, tripping, departure, returning date. So, yan. If ever sa mga natin,
mga booking dates natin, no? Services, insurance, either. Ikaw bahala ha. Ikaw ang pipili na kung ano yung mga gusto mong ilalagay dyan. Next naman, may nagtanong kanina, pwede ba tayong mag-attach ng PDF file? Okay, dito tayo sa file. Yan. So let's say gagawa tayo dito ng this will be the ID. IDs. Yan. Tapos pwede pa tayong maglagay dito ng file, another file, let's say proof of payment. Okay. Ayan, IDs, proof of payment. Okay. And this time, the most important field na kahit anong industry ka, anong business mo, dapat meron ka nito. Okay, gusto kong i-highlight to ha, ulitin ko. This is the most important field na meron ka dito. Kasi ang goal natin is to optimize our Facebook ads. So what is that field? Gagawa tayo. So add field tayo and piliin nyo po itong select one option. Take note ha, select one option. Label mo dito, Facebook or FB event. FB event sync na lang. Lagay natin. Yan. FB event sync. So ito yung pinapangalan ko kasi para the purpose is pang Facebook ads optimization para malaman ni Facebook ay ito potential clients to. Okay? Ay ito buyer na to. Ay ito new leads ito. Okay? And itong feature na to exclusively here in Pancake only. If you use Pancake, that's why ang daming businesses na ahead sila sa mga competitor nila because they have a system na makakatulong sa kanila to optimize their Facebook ads na kahit sa maliit na budget lang, nakukuha pa rin nila yung magandang quality or yung ideal customer nila. Okay? So, add new option. Lagay natin dito, new lead. New lead. Enter or create. Next naman dyan is potential. Yan. Or yung kunting kembot lang, kunting push na lang, maku-close deal mo na talaga. Wala pa tayo doon sa stage na maku-close deal pa. Nasa potential pa lang. Wala pang involvement of money. So something like that one. And next naman is either ikaw bahala kung ano yung lalagay mo, close deal, or buyer, or client. Ang name na ilalagay mo dito is the identification mo sa client na bumili na or nag-avail na ng offer mo. Okay? So let's say ang ilalagay ko dito is close. Close deal. 3 level yan New leads, yung potential leads mo na gusto mo ay ganito yung mga ideal customer ko, mga ideal pa lang, tapos yung close deal is ito yung mga customer ko. Okay? So sa done workshop pero hindi pa siya nag-avail ng offer mo, that would be potential. So dito mo siya ilalagay. Done workshop. Kasi hindi pa naman siya nag-avail But pag done ng workshop, after ng workshop, nag-avail siya ng offer mo, close deal mo siya ilalagay. Okay? I hope na kuha mo. Yeah. So next, we have the done workshop or ano pa. Yan, tatlo na yan. That's the most important field na kailangan natin. And next field na very, very important din is the amount. Okay? So amount. Let's say this will be the amount. Meron tayong dito option dito sa amount. Either gusto mong ilagay yung down payment nila or gusto mong ilagay yung total price ng offer na in-avail nila. So what's the purpose of having this field, ang amount? Para malaman mo sa Facebook ads mo kung profitable ka ba. May bumili nga pero hindi naman profitable kasi ang baba ng ROAS, nag-negative ka. Ikot-continue mo pa ba? That's the question. First question mo yan. Ay, ang baba ng ROAS. Anong kailangan ko i-improve? Papatayin ko ba to? May result nga pero not profitable. So, amount also will serve as a trigger sa ads natin para malaman mo yung number of ROAS. At the same time, malaman din ng ads manager natin kung ano yung value ng mga ideal customer natin. Let's say yung ideal customer mo is mga 500K yung in-avail nila. You need to provide that information to your ads manager. Okay? Make sense? Ipaalam mo sa ads manager mo sino yung ideal customer mo. Ganito yan. Tatlo, di ba? Sa Facebook event. New lead.
ipaalam mo kay Facebook na may bagong lead kang pumasok. That would be yung mga nagbigay ng contact number. So, kino-consider namin as new lead kapag nagbigay ng contact number. Okay? Or yung nag-show ng interest na mag-avail ng service namin. Second is yung potential or yung tapos na namin i-demo, tapos na namin i-workshop, tapos na namin, let's say, nandun na siya sa stage na pang-close deal na. And third, paalam mo sa Facebook, ito yung mga buyer ko. Okay? And fourth, ito naman yung value ng mga buyer ko. Facebook event and the amount. So pagdating sa addresses, no, ito yan, nasa baba lang yan. Pwede tayong magdagdag dito ng ano. Let's say this will be the bliktad. Dito tayo sa will be the landmark. Ayan. So address, landmark, full address. Okay. Amount is also the conversion value. Yes. That would be, ito yung magiging trigger natin para malaman ni Facebook kung ano yung conversion value natin. Yung sa Meta Business Suite, di ba merong peso sign doon? Pag na-close deal mo siya, nilalagyan mo siya as mark as paid, pero the downside doon is nakikita ng customer ko magkano yung nilalagay mo doon. Kaya hindi mo siya pwedeng lagyan ng total amount or pwedeng lagyan ng ganitong amount. Dapat yung amount talaga na in-avail ng client kasi nakikita niya yun eh. But this system is hindi to nakikita ng client. Ikaw at yung agents mo lang yung nakakakita ng data na to. Okay? At also the ads manager. Yeah. So if you are satisfied with your table, just save. Ayan. So save mo lang. Tapos basta dagdag ka lang ng dagdag diyan ha. Marami namang dito eh. Mga field pa dito. So ratings, buttons, progress, ayan. So after setting up yung table mo, the next na gagawin mo naman is isi-synchronize mo ito sa ads manager mo. And how to do that? So punta tayo sa configuration or the setting icon or yung iba tinatawag itong gear icon. So ito sa baba, yan, the gear icon. Close ko lang to. Click. Tapos dito is punta tayo sa synchronize with Facebook. So dapat naka-enable. Tapos ito, i-delete lang natin yan. At ngayon is mag-add event tayo. So add event. Then dito, select mo yung table na contact since contact yung ginawa natin. But if we are using Facebook page, no, is contact lang talaga dyan. Tayo kasi is gumawa tayo ng demo CRM. Kaya ang daming pagpipilian. So tayo contact lang. Field is piliin mo yung ginawa natin na Facebook event sync. Ayan. Use when, first, new lead. So ito yung mga taong nagbigay ng contact number. Okay? So contact number i-require niyo yan kasi diyan diyan nakukuha yung behavior ng bawat leads natin. Facebook event, that would be lead submitted. Okay? Submit pa lang siya. So although ang nilagay dito is potential customer, but the logic dito is ito yung mga nag-show ng interest. Okay? Tapos okay mo yan. Then next is add event tayo. Contact pa rin. Field, Facebook event sync, use when, potential or done workshop. Tapos require mo yung phone number. Then initiated checkout. So ito na yung mga nagdaan ng workshop or nag-down payment or something like that one or na-identify mo as potential buyer or potential customer. Yan siya. Initiated checkout. Okay. So lastly, we need to provide the buyer behavior. Field, contact, Facebook event sync, then select close deal or buyer or ikaw bahala with the contact number. Tapos ngayon, purchase. And itong default value, click mo yan, palitan mo ng field value at piliin mo yung amount. Yan. Select the amount. Okay. And that's it. Meron na tayong trigger para malaman ng ads manager natin kung sino-sino yung mga ideal customers and buyers natin. So next naman is usapan naman natin yung sa pag-book ng appointment using the automations, yung tipong pag-create ng booking form. But
to do that or para gawin natin yon, all you need to do is punta tayo sa general. Tapos huwag kalimutang i-synchronize customer from Bootcake. Kasi sa booking form, we need Bootcake. Okay? So Bootcake. Tapos ito, pwede mo i-turn on, pwede mo i-turn off. Basta ito nasa taas, naka-enable yan. So bago tayo mag-proceed sa paggawa ng booking form, papakita ko muna sa inyo yung manually na pag-book ng appointment inside Pancake. Yung tipong ikaw mismo ang mag-i-encode ng ng information. So let's try this Example, meron ako ginawa dito na page. This is a travel. Kunin ko lang. Ito, Sky Voyage, Travel and Tours. So same lang din naman. Yung tipong same logic yung mangyayari if you are in any booking industry. So kaka-connect ko lang kaya ganyan siya. Okay, so let's say this is a potential client. Yan. So meron tayong mga ganito Cebu. So let's say this is a potential client or a new lead na nagbigay ng contact number. So let me pull out or let me try to send a contact number sa page na to. So let me ayan. Started na tayo. So that's the that's the journey. So send ako ng contact number dito 09. Since si Pancake is able to recognize a phone number, kaya nagiging blue yan to check the health of that contact number, no? So this time is kailangan nating i-encode or gagawa tayo ng information or i-book natin to yung client na to. So to do that, create order tayo. Then ito is naka-default po ito na POS, no? Kailangan pa as of now is kailangan mo pala kailangan mo i-convert pa siya into CRM. So I need to convert it into CRM. Napin ko lang. Voyage, ito. So to convert it into a CRM, punta lang tayo sa settings. Tapos general, yan. Then dito, switch store type, change, tapos CRM, are you sure? Then change. Para nang sa ganon, kung ano yung setup mo sa CRM, yun yung mag-appear sa loob ng iyong Pancake. Ayan. So CRM na, ganito yung format niya pag CRM. So let's say nag-send ng contact number tong client na to, so para tawagan natin for booking an appointment or for more information, click lang natin itong contact. Yan. Automatically, ika-capture na niya yung contact number na pinasa ng client. At the same time, pwede mo na ilagay dito yung mga information niya. Let's say the email. Yan. Okay, so since ito ay travel and tours, kaya meron siyang ganito, departure date. So, kailan ba yung departure na pinili niya? So, let's say ito, lagay ko, 26. Tapos, okay. Returning date, since tayo, lagay natin sa 31. So, origin, pwede ko ilagay dito, Cagayan de Oro. Yan, tapos destination, lagay ko Manila. Manila na lang. Ayan. So, adult. So, ilan yung adult? Isa lang. So, children, wala naman. And this will be a round trip. Yan. Kasi meron tayong So, facts. So, yan. Then, yung mga iba't ibang information natin. So, itong setup na to, hindi ko nilagyan ng ng Facebook event sync. At, so, after that one, after mo ba encode, so, add lang. And that's it, yung information na andito. So, every time we revisit the conversation of this lead, makikita mo na agad yung yung information niya. Yan, 'di ba? Mas madali mo ma-pull up yung yung data niya. Okay? Yan, ito setup na to pang airline booking siya. Ayan. So that is the manual that is the manual process of
booking an appointment. So paano naman yung tipong gusto ko i-automate yung i-automate yung what you call this, pag-book ng appointment. So ganito lang. So isama ko sa Zoom natin yung yung aking ano, aking cellphone. Para i-demo ko lang sa inyo ha kung paano yung automated or si client na mismo yung nag-encode. Pinakita ko kasi kanina tayo nag-encode eh. What if gusto natin na si client na mismo ang mag-encode? Hindi na tayo para at least focus tayo sa ibang task na tipong magiging convenient din sa end ng client na makapag-book sila ng appointment kahit wala tayo. Okay, so where is the Zoom link? Ayan. Okay. So let me share my screen using my cell phone para pakita ko sa inyo yung process na si client mismo ang magbo-book ng appointment. Okay, so kanina pumasok tayo sa Sky Voyage Travel and Tours. Nag-click ako ng Get Started. Ito yung pumasok sa akin or ito yung natanggap ko. Tapos ngayon, pwede akong let's say our service. Gusto kong tingnan kung ano yung mga services na meron dito sa sa Sky Voyage. Yeah. Tapos pataypuan nga pala sa mga nasa travel ngayon. Travel and tour industry. Meron ba? So flight booking, so let's say gusto ko mag select ang flight. So ganyan siya. Yan. So here more about our flight bookings. Yan. Interested in learning how we can personalize this service? Let's book an appointment with our team. Click book a flight button below. So ito naman yung mga booking natin. Yan. So ako as a client, pwede na ako mag-check, Cebu. Ito yung mga promo ng Cebu ngayon. Yan. As low as 388. Tapos Iloilo. Yan. Pwede ko Manila. Yan. Tapos Boracay. Okay. At ngayon, let's say, gusto ko mag-book na sa Boracay. 199 na lang eh. Mababa na no? Book a flight. Tapos, pag-click ko ng book a flight, mariredirect naman ako sa isang booking form. So, Sky Voyage booking, Sky Voyage Travel and Tours. Hi, where would you like to go? This is very customizable, no? Ikaw bahala kung paano mo siya isi-set up. So, let's say, this will be the Billy Joe, the full name. Billy Joe Aves, and my email. And yan. May phone number. So, lagay ko 09. Okay, so this is my GCash number. Baka meron mag-send. So, flight type. So, pwede ko i-select dito. This will be a one-way. Tapos, origin. Since taga Bukidnon tayo, lagay ko yan. Cagayan de Oro. Okay, tapos destination. I want to fly in Boracay. Meron bang? No. Boracay naman. So, departure date, pili ako dito. So, gusto ko sa 30. Tapos, returning, since one way lang tayo, optional yung returning natin. Tapos, adult, since ako lang mag-isa na adult, so pwede. Tapos, pwede po ko magdagdag ng children if meron akong kasama. And nilagay natin dyan optional para pwede talaga silang, ang adult lang yung kailangan naka-required. Tapos, infant, optional. Then, don't forget to click the button below. And me as the client, pag-click ko ng submit, is mariredirect naman ako sa sa what you call this, bakit nag-error siya, sa loob ng ating inbox. So let me check kung bakit siya nag-error. Eko lang sana sa Bootcake natin. Bootcake. So di ba? Isipin mo makakagawa ka ng ganitong type of booking page na hindi mo kailangan bumili ng website, hindi mo kailangan bumili ng ng domain because it's already there. Talagang for 50 pesos, andyan na yan. Kasama na yan. Click tayo. Ito pala. Submit field doon sa sa what you call this? Doon sa pag-send. Pero dito is na pala siya. Na-send na siya. So, nagkaroon na siguro ng error sa natin. So, set up natin sa Bootcake. So, I will check that later. No? Yan. So, ganito naman ang matatanggap ng client after after clicking. Yan. Cagayan de Ordo. Tama pala, no?
Ayan. So this is the information. So isang beses lang nilang i-click yung submit ay isang beses lang din naman to ma masesend. So meron palang kulang sa setup ko. And stop ko na to, no? Yan yung magiging journey ng natin, ng client natin if we use a booking form inside our platform. Ayan. Tapos iyan na natin. Check ulit itong sa Pancake. Press quit tayo. Yan. Sa back end, which is tayo nasa sales, tayo nasa business. So ito naman yung makikita natin. So pag i-refresh natin yan, yung information ng client is ma-encode na siya dito. Matik na. So, nag-form, nag-fill up lang siya ng form. So ang dami ko kasing daming business kong pinindot yung submit kasi may error. Kaya ayan, naging apat na sila. Kita mo na agad. Diba? Yeah. Uy, ito, nag-book the appointment si Billy Joe Office. Billy Joe Office, the name, contact number, the email, the departure date, yan, origin. Pwede naman natin itong i-edit yan. Again, the oro. Okay, tapos save. Ayan. Information. So, kita-kita mo na agad. So, adult, 0, yan. One way, office ID. Okay? At tingin nyo, makakatulong ba yan na meron kayong ganong system? Tapos, yung information na to, matik na rin siyang encoded sa ating CRM. So, let's check natin sa CRM natin. Ayan, andito na siya. Okay. So, sino dito yung gustong matuto kung paano i-set up yun? Paano gumawa ng booking form inside our platform? Kaya I will show you the whole process kung paano mo gawin yung process na yon. So first, kailangan naka-set up na yung yung buong what you call this, buong table mo sa yung CRM. So like this one, naka-set up na yan lahat. Yan. So meron pang tax. Okay. So once naka-set up na yan, gagawa na tayo ng form which is inside our Bootcake. So punta lang tayo sa Bootcake, Chatbot Builder, and this is totally free. Yan, kaya pwede mo i-maximize yan. So hanapin na natin yung page natin. So Sky Voyage, Travel and Tours. Okay. So dito sa travel sa natin sa page natin, punta lang tayo sa settings. Tapos ngayon is kailangan mong i-enable itong get started button. Yan. Tapos ito is naka-time zone natin, naka +8. Tapos naka-target siya sa Philippines. Yan kasi nasa Philippines naman tayo. Then after that one is punta tayo dito sa baba. Hanapin nyo itong list web form. Okay? So after this one, mahanap niya na siya. So pwede tayong gumawa ng custom custom web form. Meron tayo dito default order information, customer information, reservation, make an appointment, add to cart. But ito speak with consultant, so add flight booking, that is a custom. Okay? So ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano gumawa talaga from scratch ng custom web form. So plus tayo, add custom web form, pangalanan natin kung ano yung gusto mong ipangalan. So let's say, consultation. Ayan. So, ano naman pala yung page na gagamitin natin is travel and tours eh. So, hindi natin consultation ang ilalagay natin. Consultation. Lagay lang natin dito is meron tayong flight booking. So, tour book. Ayan. So, same process yung natin, yung gagawin natin sa different industry. So meron dito consultation. So let's gawa tayo ng consultation. I-delete ko na lang to. Consultation na gagawin natin. Okay. So this will be the consultation. Consultation. Ayan. Save. And once naka-save, i-click nyo lang para ma-edit natin. At ito na yung web form natin. Kung saan dito tayo mag-edit.